Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, Hey TCL, turn on the AC. hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alupagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and stole, namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Mas better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, senior women's at youth, out and mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko,
Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. One time, Filipino is on time. Mga kaibigan, tama po ang ating mga orasan. Mayroon na po tayong 10 minuto makalampas ang 11 ng Yuma. Kaibigan, madlang people, hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Buenos dias, amigos, amigas. Annyeonghaseyo. Arigato, arigato. Tara na mga kaibigan, tara na. Live tayo dito sa ABN Alejandro Broadcasting Network. Ito po ay member ng Alcoba, Albay Legazpi Online Broadcasting Association. Pinamamahalaan po ito ng aming pong general manager, no other than Sir Alejandro, Sir G. Alianza at Ma'am Maricel Nator. And siyempre nandyan po ang malaking pasuporta ng Daraga Home Depot na owned and managed by our GM Ma'am Maricel. Naghahanap kayo ng mga furniture, gamit sa bahay, kusina, anumang bagay, hapuntahan po ang Daraga Home Depot dito po sa Albay. At meron na rin po yan mga branch sa iba't ibang bayan, like ng Sorsogon, Santo Domingo, Camalik at iba pang lugar. Affordable, mura na, at may kasama pang ngiti. Mga kaibigan, Mayo 19 na po. Okay, nakita nyo na po, ha? Ilang linggo na naman lang magpapaalam na ang Mayo. Kaya sabi ko sa inyo, ha? Kung sasakyan ang rabas pangkampanahon ay talaga pong makaskason. Ang bilis-bilis po ng panahon. Ika-19 ng buwan ng Mayo, araw tayo ngayon ng Martes. Mga regular season po dyan sa Malinaw, regular season po dyan sa Tabaco. Ayan o mga kaibigan, pero dito natin yan nadaluhan lahat. Kumusta na lang po sa inaabot ng ating signal. Tara na po, mag-vote po kayo at pwede kayo magpadala ng inyong po mga pang-shoutout dyan. Greetings po mga kaibigan at babasahin natin sa ating pong programa. Diretsahan mga kaibigan, kasama ko si Kuya Jonathan. At siyempre ako naman po ang inyong kaibigan sa Impapawid dito sa programa sa online. No other than POWL Wine Master Polly po lamang. Okay?
Bati muna tayo ng mga happy birthday sa mga birthday ngayon. Happy birthday po sa inyong lahat. Sa may mga wedding anniversary, happy wedding anniversary po naman sa inyo. Okay? Sa mga kaibigan natin dyan sa First District Albay, good morning dyan po sa TV. Kapitan John Cabillas, kay Vice Mayor Abner Cargollo, at sa buong lugar ng barangay ng bayan ng Malinaw. Particular ay calling the attention, Kumon, Estancia, Labnig, Balading, Hunok. Isa sa inyo, di ko alam kung sino sa inyo dyan kasi yung lugar na kinakatayuan ninyo dyan, yung na kung saan nandoon yung aking bag, ayun po ang mga lugar na yan kasi niro-roll call kayo kahapon dyan po sa auditorium. So yung pong mga lugar na yan ay Kumon, Estancia, Labnig, Balading, Hunop. Ngayon isa sa inyo ang nakakuha ng aking bag. Yung aking pakbag na itim. Kung maaari lamang po ay makita naman ninyo may mga pangalan yon. Ibalik nyo po sa akin. Kailangan ko lang po yun talaga. Actually, yun lang naman ay yung mga extension, yung pong power bank na lagi kong dala-dala kasi alam naman ninyo nagpo-programa tayo sa radyo. Si Master Puli, kaibigan nyo, hindi po ninyo kaaway. Okay? So maraming nakakakilala po sa akin. Alam ko, pag nakita na niyo yung bag na yun, pag binuksan nyo, wala namang pera doon. Makikita po niyo yung mga charger ko. Charger ko. Yung mga tinatawagan niyo. Yung pangsaksak talaga. 4 yata yan. Okay. Tsaka yung dalawang power bank. Yung puti at saka yung orange. Yun lang naman. Wala namang pera yun. Kaya kung maaari po ay makonsensya ka. Pag binuksan mo yung notebook ko, lecture yan lahat sa Bible. Okay? Yung ginagamit ko yan dito pag ako'y nagli-lecture pag sa programang Salita ng Buhay. Mababasa mo yung pangalan ko doon, Master Polly. Kaya, hindi mo ikayayaman yan. Lalo pa, makukonsensya ka kasi, kung gagamitin mo yan, from time to time, maalala mo, may pangalan, hindi mo mabubura, na yan ay kay Master Polly. Lagi kang uusigi ng budi. Ngayon, kaya ibalik mo yan sa akin, kasi po, may mahalaga yan, bibigyan na lang kita ng gratification. Surprise na lang. Balik nyo lang po dyan sa Malinaw. Dyan po sa so information officer dyan. Nandyan po sa labas. Alam naman nila yon. Alam ni Mayor na nawalan ako. Ulitin ko, hindi po ninyo kayayaman dahil wala naman pong pera yon. Salamat nga lang, yung cellphone ko, hawak ko, yung pera ko ay nasa wallet ko. Ako po ay, kaya po yun na iniwan ko sa ilalim ng table. Actually, wala naman sa plano ko na ako ay tumulong. Nandoon ako recipient po ako ng bigas. Pangalawa, dahil siyempre, okasyon niya na galing sa probinsya, minomonitor ko po kahapon para mayroon po akong ika-report kay gobernador. Dahil yung po mga bigas na ibinigay ayon kay Mayor, galing daw po probinsya. Siyempre ako naman po kasi ay may connected ako kay gobernador bilang media, kaya nagpipicture lang naman sana ako. Kaya lang abang pinoproseso yung yung distribution, maliwanag instruction na may mga staff, wag lang magsiksikan kasi actually lahat mabibigyan eh. In fact, natapos kahapon yung bigayan, mayroon pa pong sobra. Umigit kumulang 20 sacks pa yon.
So, ibig sabihin, matatapos, mabibigyan ko talaga lahat. Kaya lang, yan talagang problema sa mga Pilipino. Kulang sa disiplina kahit na mga matatanda na. Ngayong kahapon, medyo nagsisiksikan, pati si Mayor sinisiksik na wala na, hindi na makontrol. Tapos yung nag-iila ng bigas ay isa lang. So, iniisip ko, tumulong lang. Kaya yung bag ko, kasi nakakaulang-ulang sa likod ko, nilagay ko po sa ilalim ng table. Sa pagtulong ko po, mga kaibigan, yung naging consequence, hindi ko alam anong plano ni Lord dyan. Bahala na si Lord doon. Pinagkakatiwala ko na yan sa kamay ng Panginoon. Okay? Kung hindi maibalik yun, di mapakinabangan niya na yan kung sinong kumuha. Okay? Kaya lang yun ang sinasabi ko, masaya ka ba na gumagamit ka ng gamit ng iba na hindi iyo? Buti kung binigay. Pero kung alam mong binitbit mo yan na palabas, makukonsensya ka, uusigin ka, lalo na gamit ko yan. Ipagpepre kita, ipagpepre kita, hindi ka patutulogin ng Panginoon. Okay? Pero kung sakaling ibalik mo yun, mamahalin pa kita. At mayroon akong surprise for you. Okay, Master Paul, nag-video na po ako. Nanawa. Alam ko, dyan lang naman sa lugar na yan. Kasi yung taong tinatawag namin kahapon ay nakalinya, Kumon, Labnig, Balading, Honop. Isa sa inyo, sa barangay ninyo, nandyan yung bag ko. Okay? Maganda nga po na kay Vice Mayor Abner Cargollo. At happy fiesta po dyan sa Tanawan. Pasensya na po kita makadyan. Imbitado kita ni Chairman. Dahil po kita makadyan po dati. Sa mga taga-Tabaco City, wala daw po. Lalo na po kay former City Councilor Julay Asada na siya na pong head kang barangay affair dyan po sa Tabaco ng probinsya. City Councilor Julay Asada. Hindi pa rin nawawala sa tawag sa kanya, Wad. Yan na talaga ang kinalakihan niya dyan sa Tabaco. Wad. Kami boss niya, boss namin siya. Boss Julay Asada. Good morning ka, Chichit, at sa lahat ng mga staff dyan. Good morning man po dyan po sa opisina, mismo ni Gobernador Noel Rosal. Galing din po tayo ngayong umaga dyan. Tama-tama, naabutan ko rin yung distribution ni Gobernador ng mga bigas sa mga barangay dito po sa Legazpi. Nandyan po yung mga barangay official nagkiklaim ng kanilang mga ayuda. Nandyan po si Gobernador kanina. Kaya lang hindi ko lang nadadakip dahil alam mo naman, maraming gustong kumausap. Pumunta tayo dyan kasi mayroon tayong pinareceive na letter kay Gobernador para po sa gaganapin pong youth camp ng aming samahan ng Bible Baptist dito po sa Legazpi. Malapit lamang po dito sa estasyon namin dyan sa elementary sa Bagong Bayan. Yan po ang occupy namin within 5 days. Starting May 25 to 29. So nangiram kami kay Gobernador ng 3 tent. Kaya nagpa-receive ako kanina ng letter dyan sa opisina ni Gobernador. Magandang araw at yumaga dyan sa mga staff na napakababait, napakagalang sa mga taong pumapasok dyan. Iyan ang the best. Pati yung mga nandyan po sa labas ng mga kalalakihan na garo mga gwardya. Ang babait, nandyan ba si ay nandun niya siya, nandun niya. Tinuturo pa, ginaguide pa nila ako. Wow, very good. Congratulations po. And then, marakmakan ko dyan si Ma'am Jessica. Nagkita kami, sabi ni Ma'am Jessica, magpo-program na siya. Tingnan natin, baka maya-maya po hahabol siya po ang magkahawak ng alas 12 ng tanghali. Mga kaibigan. So sa mga taga-Ligaw po, kumusta? Yung mga taga-Maynila, kumusta na lang po kayo yung inaabot ko po ng signal ko? Eto na po siguro ang pinakamagandang oras natin na magtatagpo-tagpo, magsasama-sama dito sa programa, either na diretsahan o salita ng Diyos ang oras na ito.
na alas 11. Ano po? Madadagdagan tayo ng mga oras, mga ilang minuto. Kaya, okay lang yan, basta wala pa pong dumarating na kahalili po natin. By the way, ngayong pong araw naman ito, busy po ako ngayon dahil ngayon po yung aming alumni dyan po sa Daraga. Yung mga nag-graduate po sa ABC sa South Central Bible Institute. Gathering po namin. Kaya lang, sabi ko, nagpaalam lang ako dahil tumawag nga si Kuya Jonathan. Sabi ko, 1 hour lang naman ako. Magpo-program na ako madali. Pagkatapos ito, balik ako doon ulit. Nakita ko yung mga kaklasmate at yung mga graduate sa iba't ibang panahon. Diyan po sa ACBI, diyan po sa Evangel Bible College ngayon, diyan sa Binitayan. Magandang umaga po sa inyo, lalo na kay Sister Beth Di Maano. Diyan po si Bishop Arganda. Yan po dyan ang aming speaker na dati namin pong spiritual director, Pastor Reverend Angel Santoña. Yan po si Pastor Dasco at si Pastor Hob, yung mga Vaticanong mga pastor dyan po sa school na yan. Siyempre si Pastor Javier, Jeremiah Javier, nakita din po kami ngayong umaga. Gawin lang po sa mga taga Legazpi sa Grace Bible Grace Baptist Church. Grace Baptist Church po. Diyan po dyan sa Jigusilang Street, Barangay 11, Mauyod, Subdivision, Legazpi City. Yan. Pastor Javier, tanggap na po yung ating letter. Accepted na po ito. Okay? Yan. Okay. Pastor Ira, at dyan po sa mga taga-Tabaco, kay Ate G, at kay Opay, kay Heavenly, kay Joshua, at sa pamilya Kanyutal, magandang araw sa inyong lahat. At sa mga kasamahan kong referee. Okay, ngayon po umaga mga kaibigan, alam niyo po ninyo, ngayon po ay patuloy ang kaguluhan sa ating pong sa bansang Pilipinas. Although na ongoing naman po ang mga opisina de gobyerno, pero ang ginugulo ngayon ng kaaway ay ang mismong pinaka head out. Yan naman talaga ang talagang naturalisa para maigupo mo ang kaharian. Mismong yung kaharian mismo ang lusobin mo. 'Di ba yung larong Mobile Legend? Hindi ako marunong yan pero nakikita ko na kwento ng aking apo si Seth. Kaya paano ba naman nanalo dyan, anak? Ito si Kuya Jonathan, expert dito. Para manalo ka, kailangan malusob mo yung kanilang palasyo. Mawasak mo. So, sa nakikita kong pa ngayon mga kaibigan, sa nangyayari po sa ating bansa, ang may kagagawan po nito, actually, hindi naman talaga totally mga tao. Ang tao'y ginagamit lang po sila, nagagamit ng dyablo kung magpapagamit ka upang guluhin at wasakin ang ating bansa. So, wala na pong katahimikan ang nangyayari po sa ating bansa today. Well, sa mga nag-aabang na mga news, lalo na yung mga atat na gusto nyong ma-impeach po talaga si Sara. Huwag na kayong mag-alala. Relax na po ninyo ang inyong mga puso. Okay? Because, approve na. Nag-combine na yung mga senador, judge, at tinanggap na po yung kabuuan ng impeachment complaint. Pinag-aralan na po ng Senado o pag-aaralan ng Senado. Pagkatapos po niyan, huwag lang ko kayo magmamarila. Bukas na o next week na. Hindi pa po ganun kasi marami pa po mga prosesong pagdadaanan yan. Tulad nung nagpadala muna ng summon kay Vice President Duterte. Binibigyan pa siya ng 10 araw para sumagot sa complaint po sa kanya. So, kailangan gawin ito
ng ating Vice Presidente sa legal na pamamaraan. Pwede siyang mag-appear dyan po sa Senado upang magbigay ng kasagutan. Sindis po ang binibigay sa kanya. So, pagkatapos po na sumagot ang Vice Presidente, hindi pa po magka-trials. Binibigyan pa rin po ng 5 araw ang mga complainant na mag-comment doon sa sagot ng Vice Presidente kung mayroon man. Pagkatapos po niya ng 5 araw na yan, ay binibigay ng Senado, hindi po sila Senado na kundi ang tawag sa kanila ay mga jury. 5 araw. Pag natapos po ang 5 araw na yan, magkakaroon pa po ng kumbaga trials na hindi pa talaga yung trial. O sabi natin yung parang mini trial. So may 15 araw pa po ang hihintay natin bago po umusad ng lubusan ang tinatawag na impeachment complaint. Kaya wag na kayong wag na kayo yung mga nagko-complain, yung mga taong gustong ma-impeach si Sara, mag-abang na lang po tayo. Okay? At saka naman, siyempre, sa Senado naman, na ginugulo ngayon ng ng ilan, kita naman po ninyo yung tension. Kapapalit lang po ng bagong leader, may mga bali-balitang another kudita na naman daw. Gusto talagang agawin kay SP Cayetano ang kapangyarihan ng mga nasa minority. Kaya nga lang, ang problema nito mga ito ay hindi nila magagawa dahil kulang nga sila sa bilang. Okay? Kulang nga sila sa bilang. Kaya nga sila napaalis si Soto dahil doon sa 14 o 13-10 na boto. Ngayon, galit at gulat na gulat, hanggang ngayon di pa po makamove on talaga itong grupo ni Soto, ni Lacson, at sa kanilang Tiberos, na nagulat sila bakit at paano nangyari na yung nangyari po noong Pizza 11, kung maalala po ninyo. Na ito po ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Pinag-uusapan ito ngayon sa mga balita, sa periodiko, television, at even sa mga radio FM station. Pinag-uusapan to sa mga kanto-kanto, mga barbershop, mga chismosa-chismoso. Pinag-uusapan to, mga kaibigan, sa mga palainom. Iyan ang perming topic-topic, mga kaibigan. Ngayon pong umaga, sa programang Diretsahan, mga kaibigan, gusto ko pong hinay-hinayin din po natin ang mga ilan dito at bakit dumating tayo sa puntong ganito. May mga nagsasabi na ganito daw, ang nagpasimula daw ng gulo ay si Bato. Ang sabi ng iba, ang nagpasimuno ng putukan doon sa Senado ay galing daw po sa grupo nila Cayetano. Mga ganun po, mga kaibigan. Hinay-hinayin po, himay-himayin natin para maintindihan. Huwag muna kayong maging one-sided, huwag muna kayong maging judgmental. Tingnan nyo po ang mga kaganapan. At ito po ang aalamin natin. Huwag mo tayo, ilagay natin sa ating ang ating mga sarili sa gitna. At mga katanungan na dapat nating sagutin. Sagutin ang mga kinaukulan. By the way, ang presidente ngayon ng Pilipinas ay matipid ang kanyang mga pananalita. Hindi mo makitaan na mayroon bang parang something na may dating ang kanyang mga sinasabi as presidente para ito mga nasa laylayan niya, mga taong ito ay umupa ang kanila pong mga galit, etc. Parang wala. Ang nakikita natin parang one-sided. Okay, kailan ba nag-umpisa to, mga kaibigan? At paano nakapasok dito si Trillanes? Legal ba ang pagpasok ni Trillanes? Okay?
pag-uusapan na po natin yan. No? So kung mayroon kayong mga comment, mayroon kayong mga kadagdagan, pwede kayong mag-chat dito at babasahin ko po. Walang problema, positive, negative. Basta wala pong personalan lang yung mga comment natin, walang problema. Malaya tayo. Dito ha, kaya nga diretsahan ha, walang ligoy-ligoy, walang mga pauro-arte. Kung puti-puti, kung pula-pula. Mga kaibigan, nag-umpisa ang gulong ito sa Pilipinas. Simulan natin sa tinatawag na impeachment talaga. Diyan po nagsimula ang lahat ng gulo na yan. Ito pong nangyayari today, nagsimula yan sa impeachment talaga. Okay? Now, ang tanong, bakit nga nagkaroon ng kaisipan na ma-impeach si Sara? As ang in-impeach nito ang Vice Presidente ng Pilipinas. Well, siyempre, babalik-balikan lang natin ang kasaysayan, mga kaibigan. Ito po ay si Pastor Polly. Okay. Dahil si Sara po ay, kaya po, dati-dati magkakampi sila. Tawag sa kanila unity team. Pero nung magkahiwalay ito, mga kaibigan, dahil sa mga prinsipyo hindi na kaya ng bawat isa sa kanila, nagkaroon ng hidwaan na nagsimula lang sa maliit na bagay. Pero pinalaki ng mga kasamahan, ng mga nakapaligid. Kasi, ang pinaka-main purpose nitong kung bakit hindi na nagkaintindihan itong dating magkaapil, magkasama, magkakampi, dahil sa mga tinatawag nating mga personal ambisyon sa politika, sa poder. Ngayon, pa-extend lang natin ating mga komentaryo kasi ang oras natin ay limitado lamang. Kaibigan, nung umalis si Sara sa kabinete ni BBM, doon na po lalong lumala ang kanilang palitan ng mga maanghang na pananalita. Okay? Gamit na ni BBM yung kanyang spokesperson at ilang mga tao. Hanggang sa dumating sa punto na ginamit na ng administrasyong ito na yung TUADCOM para busisiin at kasi sa ibang parte wala ka talagang mahahanap na masamang tinapay kay Sara. Kaya sinasabi ko sa mga gustong pumasok sa politika today, gaano ka man kabait, gaano ka man sabihin mong para kang angel, kung ayaw mo mabutan o ikaw ay halukayin ng tao ang pagkatao mo, huwag kang papasok sa politics. Kasi maniwala ka, kahit anong bait mo, hanapan ka ng butas ng mga politikong yan. Yan po ang nangyari. Hinanapan ng butas si Sara. Paano mangyayari na yung gusto ni Sara at gusto nitong presidenteng administrasyon na manatili sa poder. Ang problema, mayroon pong humahad lang sa kanila, ito na nga po si Sara. Ang ginawa nila, mga kaibigan, ginawa nila ng isyo, yung tinatawag na confidential fund. Doon lang po nagpasimula sa halagang 125 million, lumaki ng lumaki, nabuo yung TUADCOM, hanggang sa pag-iimbestiga, mayroon po mga na-contempt, mayroon pong lumabas na mga pangalan, tulad daw po ng tinatawag na mga Mary Grace Piatos, etc. etc. At dito na lumalabas na binagbibintangan na nila na si Sara ay nagnakaw ng pera ng gobyerno. Okay? Kaya nga po yan, binuo nila ang lahat ng ito. Pero, sa kanilang pag-iimbestiga ng TUADCOM, hindi po sila kumbaga, hindi sila lubos na nasisiyan. Kasi habang, kung sabi sa Bicol, pigrurunod si Sara, lalo po na naghahamot sa tao. Kitang-kita naman na yung rating po ni BBM bumabagsak, samantalang si Sara tumataas. At ito na nga po kasi sinusurkat ko lang, dumating na sa punto
na nag-declare na po si Sara na wala lang pasubali na siya po ay tatakbo ngayong 2028, mga kasama, na bilang presidente ng Pilipinas. At dito lalong natakot, lalong parang na yanig ang mga kalaban ni Sara sa politika nung magdeklara ito at talagang tanggap ng mga taong bayan. Dito sila umisip ng kaparaanan na ipursyo o kaya ipagpatuloy itong tinatawag na impeachment complaint. Kaya nga po, ang ginangyari baga po, nung mag-lapse na yung complaint ng impeachment sa noong February 5, after noon, nag-file na po, ito na nga pong pinag-uusapan na natin ngayon, mga kaibigan, impeachment. So, all in all, mga kaibigan, kaya nangyari itong ganitong kaguluhan, mga kaibigan, nagsimula yan doon sa impeachment. Kanino? Kay Sara. Bakit? Ang isa lang naman po ang misyon nitong itong presenting administrasyon nito, gamit ang mga galamay ng gobyerno, mga kaibigan, ay mapatalsik si Sara, mawala sa ginatawag na political career. Kasi pag na-impeach si Sara, mga kaibigan, naturalmente, ang magiging verdict niyan, hindi ka na pwedeng magkandidato sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Wala na. So yan ang gustong-gusto at pinagkakaisahan nitong mga tao na galit sa mga Duterte, mga kaibigan. Noong nakarang administrasyon, nagsimula kay Digong at pati yung anak ni Namay. Now, ito na ngayon, mga kaibigan. Hindi po nila nagagawang basta-basta masira ang pangalan ni Sara. Kaya itinuloy nila ang impeachment. Pati po, at alam po ninyo, ginamit ng gobyernong ito ang mga sangay. Like for example, ang DOJ. Noong si Remulla pa ang umahawak ng DOJ, nakita natin yung pagiging bias. Tapos, di pa nasihan si BBM, kumuha siya ng isang CIDG na sa katauhan ni Tory. Kaya kumuha po siya ng PMP chief sa katauhan ni Marvel. Pagkatapos yung 4 na core na sila Gibo, sila Anyo, yung magkapatid na Remulla, mga kaibigan. Pinagplanuhan nila itong mga kaibigan, na ang Duterte ay talagang maihabla nila sa ICC, mga kaibigan. Kaya nga po, hanggang ngayon, nandoon si Tatay Digong, dahil kinidnap na po nga nila, kaya nandoon na po ngayon si Tatay Digong sa dahig. Ngayon, gusto nila, mga kaibigan, na lahat ng mga kaapil ni Digong noong panahon, like for example, ito na nga po si Bato de la Rosa, si Sara, si dating PMP Chief Agbayalde, ay ito po yung mga naka-line up para kanila pong pakasuhan sa ICC. Punta na tayo dito, mga kaibigan, dito sa pagsisisihan noong May 11. Ano nangyari noong May 11? Nung magpalit ng liderato sa Senado. Now, pati Senado, mga kaibigan, ginamit ni BBM. Ginamit ni BBM upang wasakin at talagang magamit upang lalong idiin si Sara, mga kaibigan. Pero napakabuti ng Panginoon dahil habang ginagawa nila itong mga ito, itong impeachment complaint, mga kasama at mga kababayan at mga ka-IBM, lumitaw yung tinatawag na problema sa flood control. Yung flood control, mga kababayan, na nakita natin dito na wala tayong kaalam-alam, nililimas na pala ng mga buhaya, ng mga linta, ng mga taong mga nasa gobyerno, yung pira ng Pilipinas, trilyon na po pala, mali-malita, at iilan lamang ang taong nakikinabang, yung mga congressman, yung mga kontraktor, at yung iilang mga kilalang tao ngayon na hanggang ngayon, malaya pang nakakapagliwaliw. Ngayon, mga kaibigan, nung lumitaw itong flood control na to, dito nga kaibigan, ginamit lahat ni BBM para po yung Senado ay ma-occupy nila. Kaya, dati naawakan ni dating Senate President Escudero,
inutusan nila mga kaibigan si Soto at si Lacson na ikudita si Escudero at tamang-tama nung panahon na yon nakakuha sila ng number. Kaya po napatalsik si Escudero mga kaibigan dahil kumampi nga si Villar, kumampi ngayon si Cayetano doon sa minority o majority noong araw. Ngayon mga kaibigan, nung mapaghalata, noong nahawakan at naagaw na yung poder, kitang-kita po yung pagmamalabis ng Senado. Kitang-kita yung pagiging bias ng Senate. Kaya nga po yung Senadong ginagalang mga kaibigan, ginagalang, akala ang talagang basang-basa na nung araw na yun, ay yung Kongreso. Dahil nagmula doon yung mga kongresma, yung mga kontraktor. Yung Senado sana ay nagiging matahimik. Pero nung pumasok si Soto at Lacson, nagkawindang-windang na yung kanilang pamamahala. Lalo na po nung i-divert yung issue na imbes na si Marcolita ang umawak ng tinatawag na Blue Ribbon Committee, binay kay Lacson. Kaya anong nangyari po kay Lacson? Sa totoo lang po talaga, kung si Lacson pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hanggang ngayon, wala na tayong aasahan para magkaroon pa ng liwanag yung tinatawag natin problema sa flood control. Dahil wala na pong balak si Lacson na mag-hearing pa. Kahit hindi niya kayang patawag si Romualdez, hindi niya kayang ipatawag yung 18 Marines. Kasi alam niyang nagdidelikado po siya, mga kaibigan. Kaya, ang nangyari tuloy, umisip po yung mga minority na agawin yung posisyon na yan. Kaya nagkataon na nagkatagpo na yung panahon ng May 11, buo na pala na 14 yung Senado, yung majority, at wala po silang kaalam-alam na si Bato ay darating noong araw na yon. Dahil si Bato po ang pang-breakdown doon sa botohan. Ngayon, eto na ang tanong. Mga kaibigan, kasi ang usapan ngayon sa social media, sa mga kanto-kanto at mga komentator ng ilan, sino ba? May kasalanan ba talaga si Bato? Kung hindi ba si Bato dumating, wala bang gulo? Ayan ang ating siguro inisip, si Bato kasi dumating eh. Mga kaibigan, para sa akin, walang kasalanan si Bato. Walang kasalanan si Bato. Bakit? Ito ang opinion ko. Si Bato ay nakaupong senador. Binoto po siya ng more or less mga 24,000 na mga Pilipino. Ngayon, dumating sa punto mga kaibigan na kaya po si Bato nagtago dahil may namimintong tinatawag na warrant of arrest. Kuno, na sinasabi ng ombudsman na si Remulla against kay Bato. Ngayon, ito kasing ICC ito mga kaibigan, ito ang nagpapagulo sa ating bansa. Wala tayong kaalam-alam ng mga Pilipino na binababoy at kumbaga idinadown nito ang kapangyarihan ng ating justice system sa Pilipinas. Para bang ang pag-imasok ng ICC sa Pilipinas, hindi kaya ng Pilipinas lupasin ang mga issue about sa whatever na case sa sariling kaalaman at kakayanan ng ating Supreme Court. Kaya pumapasok itong ICC. Ang problema mga kaibigan ay nag-withdraw na tayo. Wala na tayo po sa ICC. Mga kaibigan, walis na tayo. Ngayon itong ICC mga kaibigan, patuloy pa rin at itong mga Pilipinong kaibala sa atin, pinapatronize po itong ICC ito. Ngayon, nung mabalitaan ni Bato na mayroon siyang warrant of arrest, kaya naisip niya po tumakbo. O hindi tumakbo, nagtago, Kaya hindi siya nagpakita ng ilang buwan sa Senado. Nung wala si Bato, laging sinasabi ng taong bayan, asan na si Bato?
Sabi nga ng iba, hindi na dapat magsahod, hindi na dapat ano yun, tawag yan, alisin na daw sa pagka-senador. Nung May 11, biglang dumating. Nung dumating, mga kaibigan, natural si Bato po ay elected senador. May karapatan siyang bumoto at pumunta ng Senado. Si Bato ay wala pa pong kaso. Wala pa pong kaso. Kung mayroon man sinasabing chismis na warrant of arrest, wala pa. Sabi nga ng mga ng ICC, wala pa naman kaming pinapalabas na warrant of arrest. So therefore, wala pang kaso. Ang tanong, noong maulininigan ng administrasyong ito na may natunog-tunugan na paparating si Bato, that time, ang ginawa ng administrasyong ito, mga kaibigan, nag-send out ng mga NBI dyan sa Senado. NBI! Okay, sa pangunguna ni Matibag. At inaabangan nila, mga kaibigan, yung pong pagdating ni Bato. Dahil noong araw na yon, magre-render po ng eleksyon para patalsikin si Soto. At nagkausap na nga talaga sila kaya malakas ang loob ni Cayetano na darating si Bato. Si Bato o si Cayetano lang nakakaalam, maliban doon, wala na yung iba, wala nang alam. At nung dumating, mga kaibigan, yung pong mga NBI pala, talagang inaabangan na sapagkat aarestuhin na nila si Bato. Bakit nga ba naman aarestuhin ang isang senador doon sa vicinity ng Senado na wala pa nga namang warrant of arrest? Wala pang kaso, may subpena. Bakit po yung NBI ay nandoon at hindi mga pulis ang nag-serve? Ngayon, sabi, mayroon daw pong pinakikita si Trillanes na warrant of arrest that time. Sa media. Ayun niya, wala ngayang pinalabas na in-announce ngaya ang ICC na warrant of arrest. Pero tandaan na niya ninyo, may dalawang klaseng warrant. Mayroon palang dalawang klaseng warrant. Ano yung isa? Yung sinasabi nila, yung secret warrant. Ayan. Ito daw pong hawak-hawak ni Trillanes ay secret warrant para hulihin si Bato. Pero ang sabi nga kung mag-aaresto ka, lalo na elected official yan, o sino mang mga Pilipino, ang sabi ng ating batas, padaanin sa tamang proseso. Ang tamang proseso, dapat ang mag-issue ng warrant of arrest, yung lokal na husgado, which is Pilipinas. Sabi ni Cayetano, asaan ang secret warrant na yan na sinasabi nyo? Ipakita nyo sa akin ang warrant of arrest na yan. Nag-demand po siya kay Matibag na ibigay yung warrant na yan kung totoo yan para makita nila. Pero mga kaibigan, ang nangyari ay wala pong ipinapakitang warrant talaga at hindi po nagbibigay. Hanggang ngayon, sabi ni Cayetano, hindi po nilalabas ang warrant na yan. So maaaring yung pong warrant na yan, sabi-sabi lang, baka ginawa sa recto. Now, nung dumating si Bato, mga kaibigan, doon sa Senado, pinaghahabol ng NBI. Pinaghahabol ng NBI. Ay di may rules baga po dyan sa Senado na hindi mo pwedeng arestuhin ang Senado sa vicinity nila. At kung mayroon man, ang masama rito kasi, mga kaibigan, nung mapatalsik si Soto, yung mga NBI agent pala ay nakipag-coordinate na kay Soto na nandoon sila sa GSIS building sa Senate building para po talaga abangan si Bato. At impact, ang katunayan nga pala niyan ay pinakain pa ni Soto. Mga kababayan, pinakain pa ni Soto. Pina-snack pa hanggang sa dumating yung commotion na yon.
na pinaghahabol si Bato, mga kaibigan, hanggang doon sa Senado. Ngayon, anong kasalanan doon ni Bato? Sabi ngayon, ako'y ngayon nagtatago. Pinaghahanap ninyo. Ako ngayon nandito na. Gusto niyo akong hulihin. Sabi po ni Bato, kung ako'y aarestuhin, kakasuhan, willing ako na bitayin, willing akong patayin, basta ang mag-uusig sa akin ay ang batas ng Pilipinas. Yun naman talaga ang dapat, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya po, kung titingnan ninyo yung pangyayari na yun, wala po talaga doon na kasalanan si Bato. Ang may kasalanan doon ay ang mga NBI. Sabi ni BBM, wala daw siya pong pinag-uutos sa NBI na arestuhin si Bato. At wala daw po nung panahon na yun, sinasabi nung May 11, sa pahayag ni BBM sa Madlang People, wala daw NBI doon. So malaking kasinungalingan nito, mga kaibigan, malaking kasi kitang-kita naman po sa video na nandoon talaga yung NBI. May mga armas pa po. At ang masaklap pa nito, pati yung USAA, isa sa mga member ng USAA, pinagbububog ng NBI. At ang masaklap, dumating pa sa punto na nagkaroon na ng putukan. Ito ngayon ang issue. Alam niyo, mga kaibigan, napaka-bias talaga ng ombudsman. Ang ginawa nila, mga kaibigan, sinubpina o kaya sinuspinde si yung pong yung chief ng USAA, si dating General Plasca. Sinuspindi po ng 6 na buwan dahil doon sa pag-warning shutdown. Pero yung NBI, mga agent ng NBI na lumusob doon, mga kaibigan, wala pong inimbestigahan, di po sinuspindi. Pati itong matibag na ito, itong NBI na talagang hindi ito kwalipikado sa pagiging NBI. Nagsira ito ng image ng NBI. Dati ang NBI lumulusob yan, tama ang kanila pong ginagawa talaga. Lehitimong mga operasyon. Pero si Matibag, pinahiya. Ang nagpaputok, nag-warning shot, mga kaibigan, si Matibag is because yung pong Senado nilulusob na ng mga tao, na mga armado. At ang mga armado na yan ay yung mga NBI. Bakit, mga kaibigan, dumating sa punto rito na ang bibintangan ngayon, ang sinisira ngayon ay ang nasa Senado, na yun na nga po ang niluluso. Ako, sa tingin ko rito, ito po ay mayroon pong gumagamit ditong grupo para pag-away-awayin po ang gobyernong ito. Kaya, mga kaibigan, mga kababayan, pag-isip-isipan po ninyo. Ngayon, gusto na naman ng mga nasa kabilang panig na kunin ang poder. Diyan po kay Cayetano bilang SP. Pero sa tingin ko, hindi na sila magtatagumpay. Wala kahapon, sabi, magkukudita. Walang nangyari. Now, ito na po patapos na kasi tayo. Ako sa tingin ko, ang kaguluhan ito ay magwawakas kapag natapos na ang impeachment na trials na ito. Ako, para sa akin po, gustong-gusto ko na masimulan yan. Magtagisan na po ng talino dyan sa trial sa Senado. Okay? Ito lang po talaga ang magiging susi nito. Pagka nagkaroon na po ng verdict sa pagkatapos ng hearing at mapatunayan, halimbawa, maabsuelto si Sara, mga kaibigan, na wala siyang kasalanan, tapos na ang laban. Okay? Tapos na ang laban. Ngayon, halimbawa naman, kunyari, makumbik niya si Sara.
Di wala na ngayang Duterte na ngaya tatakbo. Hindi sila nakakasiguro kasi may dalawa pang Duterte nakaabang. Nandyan po yung Basti, nandyan po yung Paulo. So, kung hindi man si Sara ang tumakbo, may Duterte pa rin tatakbo. So, tuloy pa rin ang political career ng mga Duterte pagdating ng 2028. Ngayon, kung halimbawa, kung makumbik iyan si Sara, lalo pong madidivide ang ating bansa. At yung mga taong nagkumbik o nagbuto sa tinatawag na impeachment complaint na ito, mga kaibigan, pagdating ng eleksyon sa 2028, diyan po ang ganti ng taong bayan. Mga kaibigan. Now, minsan na-interview si Marcolita, hindi interview sa kanyang programang, may programa sa television si Marcolita, naipahayag niya, naipahayag niya na sa kanyang sarili, na sabi niya, paano nga makukumbik si Sara? Dahil mawala man si Bato, 13 sila, di ba? Kung mawala man si Bato, 12 sila. 12, mga kaibigan. At hindi na po nila kayang i-brainwash pa, kahit kailan pa, si Ligarda. At hindi na rin nila kayang mapabalik-wash pa yung 2 bilyar. At saka lalo na yun po naman yung kapatid ni Cayetano. Yung 4 na yun, mintin na yun, mga kaibigan. Mahihirapan sila. Although yung dalawang mga alanganin na dalawa, si Soberes saka si Ejercito, pwede pang bumaliktad yun. Pwedeng umapil pa. But umapil pa man po yun, mga kaibigan. Kung 12 po dito sa kabila, 12 sila, di 12 din po naman sa kabila. Di patas. Ang kailangan po ng Senado para makumbik si Sara, mga kaibigan, kailangan nila ng 16 na senador. Paano nga nila yan magagawa? Paano nila magagawa yan na maikumbik nila si Sara? Kaya yan sinasabi ni Marcolita na kahit anong gawin, mahirapan kasi itong 12 senador na ito, intact na to. Kung hindi man sumali dito yung 12, di 12. Ang bilang, 24 ba sila? Di kulang pa sila ng 4. 4 ang kailangan nila para maging 16. Saan sila kukuha sa 4 na yan? Makukuha ba nila yan dyan sa minority today? Sino lang naman ang pwedeng nilang kunin dyan na expected nila? Walang iba. Sa palagay nyo, si Ligarda, babaliktad pa? Hindi! Lalo nang ang ginagawa ng mga congressman dyan po sa kongreso, pinagtutulong-tulungan si Libiste, yung anak niya. Hindi binibigyan ng pagkakataon, pero palaban si Libiste, mga kaibigan. Sa tingin ninyo, nanay ka. Yung anak mo, pinagtutulong-tulungan, binubuli ng mga tao doon sa kongreso, akala, tinatakot, pero hindi nila kayang takutin si Libiste, lalong nagtumatapang. Hindi na po ninyo mabibinser si Ligarda. At saka sa kanyang posisyon na yan, na pangalawa sa mga senador, na dyan po sa tinatawag na Senate President baga, sunod yan temporary, si Ligarda yan. So, hindi na po ninyo yan mabibrainwash. Kahit anong gawin ni Soto, kahit anong gawin ni Lacson, lalo pa, pag na-i-interview si Lacson at na-i-interview si Ligarda, si Soto, inaano nila, sinasabi nila, wala daw utang na loob si Ligarda. Wala daw ako man sana, pagpara bintangan pa ninyo ako ni Siringkan sa pag mga interview ninyo, hindi na ako papanig sa inyo. Ngayon, lalo na si Attorney Juan, Attorney Pia Cayetano, sa tingin nyo, luko-luko yan, luka-luka yan na iwan niya ang kanyang kapatid. Traidoran niya ang kanyang kapatid para umapil sa inyo na dating kaapil nyo. Palagay nyo madadala pa ninyo yung bilyar, hindi na. Kaya sa madaling salita, mga kaibigan, for me, tapuson na po ang impeachment complaint. Ito po mga, kaya mo po bago ko, pagka pumasok na po yung magpo-program ko. Tignan nyo po itong mga
abogado ng tagapag-usig ng Kongreso. Kaya noon pa, wala na akong katiwala. Doon pa lang sa sinasabi nilang paghinay-hinay daw nila ng tinatawag na kung sufficiente, may probable cause, kitang-kita na po doon yung bias nito mga nagsusulong na nandoon po sa Justice Committee. Na ngayon po, karamihan sa kanila, yun po ang taga-usig. Attorney, 11. Kaya po, naturalmente, doon pa lang po sa hearing nila sa Justice Committee, ididiin na po talaga nila si Sara. Kaya ito si Luistro, hindi po credible na chairperson ng tinatawag na Justice Committee. Wala, napakakitang-kita mo ang pagiging bias nitong taong ito. Sa kanya, talagang convicted na si Sara. Kaya, sasabihin mo, ini-invite si Sara para magkaroon ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili. Paano magtatanggol mo ang sarili mo kung ikaw si Sara, pupunta ka doon sa Senado, sa Kongreso, na alam mo na lahat ng mga doon sa Justice Committee, alam mo na gusto ka nilang i-impeach. Kaya tinan po ninyo nangyayari. Sino ang mga judge? Sino ang mga abogado ng impeachment? Si Luistro. Nandyan si Chua, si De Lima, si Joklo, si Suarez. Sino mga ito? Member po baga ito ng Justice Committee. Kaya wala kayong maasahan dyan. Kaya dyan pa lang, kitang-kita na kahit anong gawin ninyo sa madlang people, alam na kayo po ay mga bias na mga congressman. Kaya, huwag kayong pakakatiyak, huwag kayong pakakasiguro na mananalo kayo dyan sa impeachment na yan. Sa tinatawag na hearing trial, dyan sa Senado, atat na kayo, binabantayan ninyo yung pag-convince ng mga senador, o ano pang reklamo ninyo, nag-convince na. Ang presiding officer, tama lang yan na si Cayetano, kasi si Cayetano, abogado. Kaysa naman kay Soto. Kasi kung si Soto po ang magiging presiding officer, sigurado, sa trials po, kasi ang presiding officer, kumbaga yan ang magmamaniobra, magpapatakbo ng kaso. Pag-alata niya na ididiin yung kanyang kalaban, gagawa yan ng paraan para magkaroon ng objection or whatever na bagay na para hindi matuloy yung question. Kaya po kailangan yung judge o kaya yung presiding officer sa Senate trials, mga kaibigan, sa impeachment, dapat may alam sa batas. Kaya tama po yan si Cayetano bilang abogado talaga, presiding officer. Now, abangan po ninyo kasi may mga inilagay na pong mga tinatawag na komitiba. At karamihan pong mga komitiba binigay po talaga naman sa majority. Ngayon, ang inaabangan kahapon at hindi natuloy, na bitin-bitin pa, kung sino ang hahawak ng Blue Ribbon Committee. Okay? Hindi pa po yan kinumfirm kasi si Cayetano, balak niya, pinipilian niya na either daw po dalawa ang kanyang nasuchoice. Una, ibalik kay Marcolita. Pangalawa, ang isang choice niya si ate niya. Si ate niya, Pia. Sa dalawang yan, mga kaibigan, sino man sa dalawang yan, parehas abogada yan. Abogado, abogada. At least alam ang batas. Pero kung ako ang tatanungin, mga kaibigan, gusto ko sana makabalik kay Marcolita. Kasi po, kung maibalik yan kay Marcolita, ang Blue Ribbon Committee, may naka-line up na po. Naka-line up na po ang mga taong ipapatawag ni Marcolita kung sakasakaling makabalik sa kanya ang Blue Ribbon Committee yan. Papatawag na po yung 18 sundalo, yung Marine, si Gutesa, ipapatawag na rin yung
empleyado ni Saldico, ni si Paulo, ipapatawag niya mga kaibigan sa Bayasum, si Saldico, sa hearing, si Romualdez po, isusumon niya na, paharapin niya na sa Blue Ribbon Committee, and siyempre, mga kaibigan, yung mga bagay pang dapat alamin na hindi tinapos ni Lacson, ipagpapatuloy na po yan ni Marcolita. Kaya, sabi ng marami, nakakalamang-lamang dito na si Marcolita po ay ang poder ng Blue Ribbon ay ibalik kay Marcolita. Pero wala naman akong kung si Pia Cayetano, kasi yan, dalawang yan pinagpipilian. Abangan na lang po natin kung sino sa dalawang yan ang talagang magwagi. Ang importante dito mga kaibigan, mga kababayan, yung Blue Ribbon Committee ay magpapatuloy sa hearing. Kasi bitin pa po tayo. Ngayon, pag dumating sa punto na nag-hearing po ang impeachment complaint, mag-hearing po ang Senado sa Blue Ribbon, diyan natin malalaman ang mga darating na mga panahon. Ngayon, ano ang sa tingin nyo? Si Bato ba'y pugante? Hindi pugante si Bato. Kung siya po'y umalis dyan sa Senado, kasi, yun na nga, sabi nga ni Bato, madadamay pa yung ibang senador, pati yung mga media men, mga empleyado, gustong-gusto talaga ng mga kalaban ni Bato na dakpin siya. So ngayon, kaya mabutit umiwas na lang. Ngayon, hanapin nyo si Bato kung saan. Ngayon, baka po pagdating ng kung saan mag-judge na ang mga senador, mga kaibigan, sa impeachment complaint ni Sara, baka po biglang dumating na naman si Bato. Kadagdagan boto na naman yan, mga kaibigan, para kay Sara. Kaya, yan ang sinasabi ko ngayon, na hindi pa po, yun ang pelikula ni Fernando po, Jr., hindi pa tapos ang laban. Okay? Kaya abangan. Kaya lang mga kaibigan, ito na nga sinasabi natin, magulo ang ating gobyerno today. Dahil nga po dito sa nangyaring pong insidente dyan sa Senado, mantakin nyo, Senado na ang nilulusob. Baka mamaya, wag na sa mangyari, Malacanang na ang lusobin dyan. Pag hindi na nakontrol ang taong bayan. Kaya mga kaibigan, yan ay mga pagpapahiwa-hiwatig lamang sa ating pong mga nakikitang balita. Wag muna tayong mag-judgmental sa hindi pa na po natin nalalaman. Okay? Ang defense lawyer, handang-handa na po sila. Yun ang gustong-gusto nila na talagang mapunta sa trials na to. Sabi ng, patay na ngaya ka mo, magagaling ngayang abogada nga digdi sa di sa tapag-usig. Anong galing ng mga yan? Isiw lamang yan sa mga abogado digdi sa Tatay Digo. So yan mga kaibigan ang ating mga pag-analisar sa mga isyo dyan sa Manila today na medyo magulo pa. Basta steady po si Senate President Cayetano na Senate President pa. Abangan po ninyo ang sagot ng ating Vice President kung ano man ang kanya maging kasagutan. At kayo, magdasal kayo mabuti na makumbik nyo si Sara, because pag hindi nyo nakumbik yan, ang mga kaibigan sa mga 2027, pag mayroon ng hatol na absoluto yan, tapos na ang maliligayang araw ninyo, lalo na po ikaw, Trillanes. Mamamarangkal ka sa batas pagdating ng araw. Kung naranasan ni Bato na pinaghahabol siya ng mga MBI, sa panahon na yan, sigurado, pagtatago ka sa laboy, ang escaping goat mo para makaiwas ka sa batas sa kamay ni Duterte sa mga darating na araw. Kung in case na hindi siya ma-impede, pumunta ka na lang ng Mars. Tingnan natin ang orang. Kaya ngaya ako yung digdita, challenge ba ngayon sa ngayon ni Bato, samahan ko ngayon daaso bang MBI na mag-aristo. Yan. Tingnan natin ang tapang-tapang ni tawag nito.
Cayetano. Ay, ni Trillanes. Okay. So, wala na. Asa na yung susunod? Meron na yan sa Ate Jessica? Wala pa daw si Ate Jessica. Kaya, itong mga pagbato-bato dyan, mga sinasabi dyan sa taas. Si Bato kaya ngaya ang dahilan kang takong nga si Bato nag-surrender na. Ako man sa natabi ang sa buhay ni Bato, never kong gibuho na mag-surrender. Ayo? Maray lamang kung mag-surrender ako, iimbestigaran ako, kakasuhan ako digdi sa Pilipinas. Nakahanda na po si Marcos na pusasan si Bato, daron duman sa dahig, kasunod ni ano nga rin kayo ni Tatay Digong. Iyon ang sabi ng mga abogado ng victim na dapat na si Bato madaraman doon sa dahig. Sa garo ba kasi na nakakasiguro na si Bato Buda si Duterte mayroon na pong convicted na po sa kasalanan niya, humanitarian crime, na yung pong pagpatay sa maraming mga inosente. Pagkuna mo man kan mga tao yan, walang mga konsensya yan. May pamilya man yan si Bato. May aki pa man yan PMA. Ay man kayo na yan masugo na. Susarong sa dit na aki o kaya inosente na dahil man yan ikikalaban-laban. Sasabihin na ba to, patayin mo yan kasi ano yan, tukhang yan, patayin mo yan. Wala namang ganong utos yung anong panahon ng tukhang na yon, yung war on drugs. Na misinterpret lang ng mga, at mayroon din talagang mga iskalawag na pulis. Alam mo naman, hindi naman lahat ng pulis mga honest. Noong panahon na yun. Saka ang karamihan na nag-salvage noon, yung mga nasa salvage ba gano'n na mayroon pong tinatakpan yung bibig, sinusulatan yung bangkay na wag nyo akong tularan kasi ako'y ganito. Ako sa tingin ko mga kaibigan, ang nag-salvage noon, mga kasamahan man sana nila. Ay, pag alam na nila na itutumba ka, halimbawa, asset ka, tapos marami ka ng alam, tapos nagparehab ka, nag-surrender ka, ang sabi ng mga sindikato, tapusin mo na yan sa loob. Kaya magpapaligid na yan. Yung iba naman doon, ano nangyari, kung babalikan natin yung makasaysayan ng araw, yung iba ng laban. Pati yung kamatayan ng mayor na, idol ko yung mayor na yun, yung si Alili, yung nagpapamarcha ng mga drug addict. Bakit ikinunik doon si Tatay Digong, samantalang si Halili, kontra nga ni ito sa mga drug addict. Kasurog nga ni ito ni Tatay Digong. Yung pagkamatay noon, dapat niya talaga imbestigahan. At yung pong sniper na bumaril, nakilala na ba? Nakilala na ba yung sniper? Ayun, balikan tayo ito mga kaibigan ng mga sinasabi ng ating mga, ito pong mga nasa impeachment complaint na sureball dasindang ito daw po ay talagang probable cause. Doon sa tatlo, ang pinakamatindi daw doon yung pagsabi ni Sarang patayin si BBM. Doon sa mga sinasabi nilang pagbubukas ng tinatawag na bank secrecy, yung pong tinatawag na pagbubukas ng bangko o deposito ng mga nagdideposito. Mayroon po akong napanood nung isang araw.
Ito po'y trial sa impeachment complaint din. I think corona yata yon. Ang nag-question mga kaibigan ay napapunta sila sa AMLA. Ang ganda ng cross-examine ni Defensor Santiago. Sana kung buhay pa yon at naging judge, galing talaga. Sinabi roon mga kaibigan at pati yung mga bangko nagsasabi na ang mga bangko daw po mayroon silang tinatawag na yung bangko baga na secrecy. Na alimbawa ako nagdeposito ni kwarta, dahil ko pwedeng itaram sa publiko ang pangaran o pagkakilalanan sa akin. Hindi ko pwede yan sa mga bank owner. May batas sila dyan. Kaya noon daw pong inaalam yung mga deposito ni Corona, sabi ni Miriam Defensor Santiago, wala sa batas yan. Kasi kung gano'n na niya mangyayari, yung pera ko ngaya, nagdeposito ngaya ako sa bangko, tapos iboboldar mo, ay alisin ko yung mga pera ko dyan sa bangko na yan. Mayroon daw pong sa Switzerland, sabi ni Miriam Defensor, doon daw po mahihirapan ka na kunin ang mga pangalan ng mga depositor kung kanino man mga questionable $billion, trillion na mga deposito ng mga tao. Kasi po, hindi sa iyo ibibigay ang impormasyon ng bangko. Dito sa Pilipinas, mga kaibigan, yung AMLA, yung AMLA sa kayong salin, parehas po ito, mga kaibigan, nagbigay ng impormasyon. Buti na lang yung BIR, ang tapang-tapang yung BIR, sabi may daladalang dokumento, pero sabi niya, hindi namin ito papayagan na buksan. Pero yung SALN at saka yung AMLA, pinayagan. Kaya, maghintay kayo sa cross-examine. Sa cross-examine, ayan mo na itong mga itong pag-ibuyagyag ng mga ebidensyang ito. Alam na natin. Kaya lang siyempre, proseso, sinda muna. Magpapalabas sila dyan ng mga testimonyo, mga dokumento, mga exhibit. Ayun na yan. Ngayon, si Sara ngaya, ginastos nga sa perak ngaya, may ngayon so pig-apod na pag-tridor ngaya kang konstitusyon, nag-tridor ngaya ini, maraming mga pwedeng ikaso dyan kay Sara tungkol dyan sa pag-tridor. Ngayon, ang tanong, malakas na bang ebidensya yan? Pag pinag-cross-examine kayo kan mga defense, yan po natin malalaman. Kaya, sabi ni Fernando, hindi pa tapos ang laban. Hintayin na lang natin. Alatunta na sana mga kababayan ang hatol. Siguro mapunan yan, mga something September. Mayo, Hulyo, o baka mga Hulyo, mga July, July, magsimula. Kasi magsusuna pa si Presidente. Baka hindi na abutin ng July yan. Madali lang yan ang trials na 60 days yata. 2 buwan. Tapos na yan. Ang gusto ko, ang abang-abangan dito yung, pag-cross-examine ni Marcolita. At tiyak na, mag-cross-examine din dyan si Pia Cayetano. Baka pag-abot kang oras, bumoto si Lito Lapid, mga tugang, absuelto si Sara. Ito nga si Subere, buda si Ejercito. Alam mo kung bakit po yan ayaw
pumayag na sumali kay Cayetano. Alam niyo kung bakit? Naalala niyo ba yung muntik na magsuntok kayong dalawang yan? Senate President pa noon si Soberi. Muntik yan, dalawang yan, magbabanatan si Cayetano. O, ano nga yung gusto mo? Binaba na nga ni Cayetano yung cellphone niya sa table. Naawat lang sila. Kaya yan, may mga kulog sa buot yan. Kaya dahil ma-apel si Soberi. Magmimintinda po siya duman sa minority. Meaning kila Soto. Yan baka sa Senado mga kaibigan, makita mo. Ang mga tao dyan, puro naman sana dyan mga ang tao dyan ay mga tawag ko dyan, mga plastic. Okay? Diyan kayo makakita ng mga taong plastic. Kunyari, nagbabatian, nagkakamay, magkaibigan daw, pero sa totoo lang, mga mapakunyari na mga ugali mayroon sila. Yung opposition mga kaibigan, nag-warning na hindi raw sila titigil. Gano'n man talaga papilalo sa yung Tiberos baga. Hindi yan gustong mag-success ang Pilipino. Kita nyo? Wala talagang pakialam itong mga senador tabuda ng mga congressman ta. Nagtaas na naman pala sa gasolina ngunyan. Tumaas na naman. Ito, kwento ko lang Kaya, dito ako talaga minsan naiirita ako. Kagabi, nung isang gabi, bago kasi nabasa ko lang sa cellphone ko na magtataas daw kahapon yata yung gasolina. Ngayon, mga kaibigan, nagkarga ako ng gasolina doon sa amin, kasi sa amin, sa Tabaco, siguro di sa buong Albay lang, dyan lang kayo makakabili sa amin na mayroon pa pong 80 pesos dyan. Sa amin. 80. Kaya ang dami po nagpapakarga doon ng mga behikulo sa gasolina na yon. Kagabi, nagkarga ko ng gasolina. Yung presyo mga kaibigan ay 80 pa. Nagkarga ko mga kaibigan, alam mo nagkarga ko kasi pagkagaling ko sa refinery, wala na akong gasolina. Kumarga ko, gabi na. 80 pa po ang presyo ng gasolina. Ngayong umaga, pagpunta ko rito sa Legazpi, dumaan ako para magkakarga. Nagtaka ako mga kaibigan dahil iba na yung presyo. Paano ito? Halimbawa, sa gasolina nindang nabakal, barato pa sa puhulan ninda. Nakuta na, pinaubos mo na itong gasolinang ito. So dati, kung nag-order na silang mahal na talaga, di sa kaninda ipapataas sa gasolina. Ang nangyari, pagtaas, kinaagahan, sunod naman presyo naman sa gasolinang ito. May gasolina pa. Kaya, sabi ni Marcolita ba ito, minayaman talaga ngayon mga company kang oil dahil di sa ginigibong ining pagralangkaw kang presyo. Kaya sabi ni kanadangog ko, maaram mo ngayon, Master Polly, pinakamarangyang negosyo today ay gasolinahan. Pero nga, di ngayon nalalapak. Paano man daw talaga pag kang gasolina, mag-o-order ka sa ibang nasyon kan mapadeliver ka. Dapat may kontak ka dyan. Matindi ang matindi da po tabi ang dilin siya dyan. Yung mga patong-patong ngayon dyan, halimbawa ngayon, ang gasolina, duman sa muya, hindi man talaga 80, kundi 80.30, 80.10. Yung mga puro punto na yan, dakulaon pa pala na bagay yan sa mga negosyante. Diyan sa mga puro punto na yan, nagdidilin siya pa sa dyan ng milyon sa kabilugan. So,
kung talagang ang gobyerno sensiro na tabangan sa mga kasaraditan, sa paagi kapag manman pagreparo kan mga arog kaya na sitwasyon, dapat ko may nagmumonitor na dyan. May nagmumonitor na dyan sa bagay na yan. O nga kaya kamuta nagpalangkaw na. Bakong kasubanggi baga, barato pa kamo, ngunyan langkaw na kamo. Kaya, mga kababayan, dahil man ininaasikaso na ka mga mababatas na, lalo na, madali na naman po ang eleksyon. Pupukusan na naman kayo sa mga eleksyon, pangangampanya, wala man nahaman na mga batas na para sa kapakanan sa tuyang mga kababayan. Nagpapara reklamo sindata. So, chairman da kang committee ba sa edukasyon, tinawag kay Ruben Padilla. Ano man yan maginibo ni Ruben Kaan? Paano nga ang nangyayari na nga baga, bako lang sa Senado, pati sa Chief Executive, garo, siya bagang kapitan kang barko, kung sa barko ini. Paano niya maililid ang nasyong ini kung arog kayan ang attitude, ang karakter ni BBM, daing political will. Magparapahayag kan mga saralang mga pahayag. Minsan, nakakaulok na mga pagtataram. Ano naman yan ito sa ultimong tinaram? Ito sa nang kaulok-ulok na duman niya sa Israel ngaya, mayroon tayong mga OFW nag-aasikaso. Bigla ngayang binumba na matay. Tapos ngayon, nabuhay na naman ngaya. Mga kaulok-ulok ang mga istorya ni BBM. Ngunyan nga tabi, ika-14, ang Abril ngaya, 14. So, 14 pa lang, Abril na. Mga kababayan, maluyahon talaga kaya ining presidente na nakakulukan sa arayoon sa ama. So ama, pinanggana so kaso, sa dering abogado, guminana, iniwara, mga kababayan, kaya ang problema tayo di sa tuyang nasa. Alas 12:31 na, mga kababayan. Asa na si Ate Jessica. Ako kaya dumanman ako sa kuyang okasyon. Pigahanap naman patigayan ako duman. Kaya gustong ko pa man tabi magbuka-buka. Kaya kabang-abang ini sa 28. Sa eleksyon pala niya ng mga tuga ngayon, sa eleksyon sa barangay, tuloy. Tapos na registration dahil ako magpara barag-barag dyan sa Comelec, tapos na. Tinawan na kamong panahon para magpa-registered. Kasudma ito nagtapos kasudma Lunes. Yes, tapos na. Barangay election, may mga barangay na ngunya na nagkakateripon-tipon. By the way pala, salamatunon pala naman sa magayonon na distribution kang bagas duman sa Malinaw. Pero ito, 400,000 na ngarang kayo ni recipient barangay kan Malinaw. Iyo pa sana ang nakaka-receive dyan sa tabako. Courtesy ni Gobernador. Okay, kang saro naman sa isla. Ngunya niya naman dyan sa Kapitulyo. Yaon ako dyan kasubago. Nahiling ko pigigebo ni Gobernador tabi. Paglaog ni Kuya Jonathan, kaya dyan, paaraw naman yun ako tantan. Kumusta ka
na pala ang Daddy Joe. Kumusta na sana ka mo dyan sa Daddy Joe? Ano, dahil ka nag-report? Dahil ka nag-report dyan kay Daddy Joe? Isa yung mga yaong digdi. Maray na... Mayet. Kumusta, Mayet? Kopeno. Kumusta na lang kay Pastor Angel? Okay, sige. Nawara na lugod sunod mo ko, ade. Nawara na sunod mo kung ata di duman ako nagpara note para ituro pagka programa. Sana naman ulit bago ako magpaaram, ulitin ko uli Diyan po sa Malinaw may mga paraan nagdadarangog diyan sa tuya. Naghihiling. Yo. Basta diyan sa pinag-inspected ko lang diyan sa mga barangay na babanggiton ko, Kumon, Stansya, Labnig, Hunop, Hunop, Taknawan, Bariw. Diyan po sa area na yan, nagka-telepon sa mga taong nagpila. Diyan man po subag ko nakabugtak, serarom kang lamisa. So table kaya hinali na naglipat duman sa arani na kambagas na nagpaparahila pa kami kambagas. Naisipan na duman sa nga ilipat sa lamisa. Ang problema ko, tadae ko na ko subag ko. Pakbak na itom, tabi. Ang laog, daing kwarta duman tabi. Daing ka mayaman ka ito ang laog duman extension wire na itom. Tapos mga adaptor, charger. Hindi yung magayon-gayon itong mga adaptor na ito kasi mga fast charger ito. Kaipuhan ko yan permi sa radyo. Pag ako nagpo-programa, sinacharge ko, kaya madalion sa na po itong mga itong adapter ko talagang ito. So, power bank kong puti, maray na klase ito. Maliban dyan, dahil naman kamo naman yung kayo makukuha ang kwarta. So, tuwalya akong pamunas-punas sa pag ako nainitan, ito, yaon duman. Kaya, ang pakiuron ko na lang po tabi, kung si Simon ang nakakuha ka ito, ibalik nindo. Kung di man nindo ibalik iyan, makukonsensya ka mo. Every time na magamit kayo mo, masaksak ka mo kang adapter na ito, o magamit ka mo kang power bank, aram nindo kipulit. Kasi may pangaran May pangaran, pati so extension wire, may pangaran, may CP number pa nga itong mga adapter kung ito, pwede kang mag-upload duman. Dahil man sa naka mo mapapatahimik, maog makakaana, nagagamit ka kang bako mo. Pero kung iyan, may balik mo, bako yan masyadong after ako dyan. Tama rin nga susulpong ko yaon, buda sa wallet ko. Kundi, kung ibalik nindo yan, mas marepata, matatawang ko pa kamong gratifikasyon. Ako lugod pag nawawaraan, dahil na masyado nakakabalik. Pa ako nakakapurot, kay mga gamit, ano man mga bagay na yan, nakakabalik sa diri. Nakakabalik yan, Pastor Joseph Baldon. Anyway, bako nung naman, kung dahil na ito maibalik, at least, nagamit nindo, hindi, bahala na kamo. Pero dahil ka mapapatay, may kung kayan. Okay? Mga tugang, digdingin ako kita sa alas 12:37 na po. Pigahalat man tabi ako dyan sa binitayan kan mga pag-iriba. Sa aga po, mga programa na kitang sige-sige. Alas 11 na po kita. Abangan na po ako nindo, alas 11 ng pagkaaga. Taya na mga pandi-orag na oras So, for the meantime muna tabi, mapaaram muna tabi ako sa indo. Salamatunon po kasi indong pagantabay. Halip po digdi sa ABN, Alejandro Broadcasting Network. Sa pangaran po ni Sir G, Ma'am Maricel Lator, si Kuya Atan, ako po si Master Polly, POWL nagsasabing, adios amigos muna, bye-bye, God bless everyone. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I
I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abing mahal ko yung si Diday ko. Diday ko, diday ko, Hey! DC Talaga! Are you looking for quality and affordable home appliances and furnitures? We got something for you. So listen. Listen! Kung ang hanap mo, mura na appliances, huwag kang mag-alala, dami ditong choices. Mula sa TV at rep, sala, set, got all you need. Mga pangangailangan sa bahay, lahat ng gadget na gamit pang alalay. Rice cooker, fan, heater at cookpan, washing machine at stove, lahat na yan. Sa Daraga Home Depot, dito mo lang matatagpuan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busagaan. Sa Daraga Home Depot, daming choices at sa Daraga Home Depot, low down payment pa. Sa Daraga Home Depot, fast transactions at sa Daraga Home Depot, where your one-stop shop. Balitaan mo na ang mga kakilala, tropa, kapitbahay, lahat pati chismosa. Dahil subok na mapapamura ka, quality sa murang halaga. Instead of the art ng appliances, pwede ang installment, pwedeng cash basis. Dami ring modes of payment, magtanong lang and they'll keep you entertained. Sa Daraga Home Depot, dito mo lang matatagpuan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busagaan. Sa Daraga Home Depot, daming choices at sa Daraga Home Depot, low down payment pa. Sa Daraga Home Depot, fast transactions at sa Daraga Home Depot, where your one-stop shop. One-stop shop, let's go! May online banking, delivery o walk-in, cash to cash yung installment. Huwag kang magalangan, no, let's do it. Pwede sa mayaman, lalo sa mahirap, mga brands na hinahanap. Dito mahanap, we got what you want, we got what you need. Let the bass drop now, move your feet. Let's go! DC Talaga!